Dante, bakit sa Kalayaan Island napiling gawin ang kick-off ng voter registration? June, sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, napaka-symbolic kasi ng Kalayaan Island at nais ding sabihin at ipakita ng COMELEC na kahit saan mang parte ng bansa ay kanila itong sisikaping abutin. Alang-alang sa kanilang mandato na pangalagaan ang karapatan ng ating mga kababayan na makaboto. Sa February 12 ay muling bubuksan ng COMELEC ang pagpapatuloy ng voter registration sa buong bansa na tatagal hanggang September 30, 2024. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda para sa 2025 national and local elections. Dagdag pa ni Chairman Garcia, idedeklara nilang National Voters Day ang February 12 bilang pagkilala sa mga botanteng Pilipino. Sa Kalayaan Island, unang pupunta ang COMELEC sa kick-off ng pagpaparehistro. Ito ay isang bayan na bahagi ng probinsya ng Palawan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Maging ang Register Anywhere program o RAP ay magkakaroon din doon. Napaka-symbolic din kasi akala kasi nila walang nakatira doon sa may bandang area ng Kalayaan Island. Tatandaan natin at ang Kalayaan ay isang munisipyo ng probinsya ng Palawan. And therefore, dahil bilang isang probinsya, meron siyang mayor, meron siyang mga local officials, and isa siya talagang munisipyo. Bukod sa Kalayaan Island, magtutungo rin ang COMELEC sa iba pang malalayong lugar, Juno, maging dyan sa Baguio City sa February 25, kasabay ng Panagbenga Festival, at din sa Mindanao Region para hikayatin ang ating mga kababayan na magparehistro. Target ng COMELEC na makapagparehistro ng 3 milyong mga bagong botante. Para man lang kahit paano maengganyo, mahikayat natin ang mga kababayan natin na magparehistro. Pupunta rin po tayo sa Bicol, pupunta rin po tayo sa Mindanao and such other parts of the country para kahit paano mas madami magpaparehistro from February 12 to September 30. Samantala, isang araw matapos suspindihin ng COMELEC ang pagtanggap ng signature sheets para sa People's Initiative, sa bayan ng Hamtik Antique ay binawi ang mga pirma na nasa halos 400 pahina na katumbas ng 3,757 na pirma. Ibinalik na rin ng nag-retrieve ng signature sheets ang certification na inisyu ng COMELEC. Sinabi naman ng poll body na maiging bawiin na lang ng mga ito ang mga signature sheets, baka masira o mawala pa sa kanilang mga tanggapan. Therefore, siguro po kasama na rin po yun sa ating panawagan na kung sa kanilang palagay ay may safety sa kanilang mga kamay. Yung po mga dokumentong aming tinanggap, okay lang po na i-withdraw sa amin. Binigyang diin pa ni Chairman Garcia, matapos nilang suspindihin ang pagtanggap ng mga pirma ay nakagaan ito sa kanilang trabaho. Ngayon ay mapagtutuunan na nila ng atensyon ang mga paghahanda para sa 2025 elections. At kabilang na nga rito, June, ang voter registration. Medyo nakangiti ang inyong Commission on Election. So kahit paano po medyo nawala sa aming mga dibdib yung napakabigat din na trabaho na inaasahan natin kung sakasakali magtutuloy-tuloy pa muna itong mga pagtanggap natin ng mga lagda. June, sa kabilangan ng agam-agam na baka tatanggap pa rin ang COMELEC kasi may mga nagsabi baka may mag-attempt pang mag-file o mag-submit ng signature sheet sa COMELEC offices sa iba't ibang panig ng bansa. Tiniyak ng COMELEC sa ngayon ay suspendido lahat ng mga proceedings kaugnay nito. At kaugnay naman, June, ng gagawin ng muling pagbubukas ng voter registration sa February 12. Inanunsyo din kanina ng COMELEC na lahat, June, ng voter certification, ito yung kinukuha ng ating mga kababayan. Halimbawa, sila ay kukuha ng passport o iba pang mga dokumento, ay hihingan sila ng voter certification. So inanunsyo kanina ng COMELEC, starting February 12, libre na yan, June, lahat ng ating mga kababayan na gustong makakuha niya, no? At kanina din ay nagkaroon ng sa ibang banda ay nagkaroon din ng pre-bid conference. Ito naman yung ano ba yung gagamiting telco o ano bang
transmission ang gagamitin para sa 2025 midterm elections. Subalit kanina ay wala pa namang nagsumite ng mga prospective bidder o wala pang nagsumite ng kanilang bid documents. Pero ayon sa COMELEC, hindi pa naman kanina ang deadline kasi nga pre-bid conference pa lamang at inaasahan nilang may magbibid sa mga darating na araw. Yan na ang update mula dito sa Manila. Balik sa June. Dante, isang tanong lang. Ano ang dahilan nung pagbawi noong isang bayan ng Antique ng kanilang noong kanilang mga signature sheets na yan? Ito ba'y dahil sa panawagan ng COMELEC o dahil ayaw na talaga nila sa People's Initiative na yan? Alam mo, Jun, yan din ang ating tanong, no? Bagamat walang naibigay sa atin ang COMELEC kung ano yung naging dahilan. Ang nangyari kasi dito, Jun, kung matatandaan ng ating mga kababayan, kahapon officialing sinabi ni Chairman Garcia na nawagan siya na kung maaaring bawiin na. Pero yung itong pagbawi, nangyari ito noon pang at 30, noong isang araw pa, no? Binawi a day after na sinabi ng COMELEC na kanila nang sinuspindi lahat ng proceedings kaugnay nga dito sa sinasabing ang isinusulong na People's Initiative. Nakalagay doon sa parang memorandum ng kanilang election officer ay binabawi na nga itong particular dyan. Nakikita natin sa video yan yung actual na pagbawi ibinigay ng election officer. So sa ngayon, Jun, wala pang tayong nakuhang impormasyon kung ano ang particular na dahilan noong hindi natin din alam dyan kung nagbawi ba, yun ba yung proponent mismo o kaya napag-utusan lamang. Aalamin natin sa mga susunod na pagkakataon kung mayroong maibigay sa ating ang COMELEC na kasagutan hinggil dyan, Jun. Maraming salamat, Dante Amento.